Hello, magandang gabi, no. Mamaya may reaction video kay Zark. Mamayang 12 para ano. Kasi hindi ko lang pwedeng palampasin to kasi natawa ako dito eh. Yung may caregiver daw si Tito Norman. Ay, yung magulang pala ni Tito Norman may caregiver daw. Panoorin nga natin. Dadalawa lang sila. Tsaka yung caregiver nila. Oo. Baryo lang to, may sarili silang caregiver. Oh, di ba? Alam minsan no, itong taong to, alam mo yung adik na siyang magsinungaling talaga. Yung nasa sistema niya na yung pagsisinungaling. Di ba men? Tapos yung mga baliw na supporters pa nito, hahanapan pa siya ng lusot. Yung parang, hindi, nagpapakatotoo lang. Hindi, sa probinsya talaga ganyan. Mga ulul. Hahanapan pa ng ano yun, ng lusot eh. Di ba? Pero alam mo siya, no, si Tito Norman, parang ano siya eh, parang siyang galis na ang sarap niyang kamutin lagi. Anyway. Boss, kumusta kabuhayan ng mga magulang mo? Oh, maayos. Oo, wala silang problema. Automatic yan ano. Meron pagka tinanong siya ng isang bagay, meron na agad siyang nabuong istorya sa isip niya. Una, yung isang anak nila, meron silang allowance 50,000 buwan-buwan. Naks! May inggit ang nanay ko dyan. 50,000 ang allowance, mami, 50,000 ang allowance. Nila, yun, nasa Australia. Nasa Australia. Meron silang allowance 50,000 buwan-buwan. Doon sa isang anak nila, yun, nasa Australia. Teka, wait. Di ba ang sabi mo, Donya yan, prinsesa, binibigyan ng allowance ng anak ang prinsesa ng Cordillera? Para sa mga hindi nakakaalam, may deklarasyon siyang ganun. Na, di ba, men? Ito yung sinasabi ko na dapat yung, yung inaasikaso mo yung consistency ng istorya mo. Royal blood, naghihingi ng allowance sa anak. Ano ba? Wala bang, di ba, sabi mo dati, ang kanya ng isang Nobel na, di ba, na family. Sabi pa nga ni Early Ancheta, tumulong pa yan eh. Nagbigay pa ng tulong yan kay Bongbong nung tumakbo daw eh. Pati kay Imelda. Ano ba? Tapos hindi naman nanghihingi. Wag naman natin sabihin, 'di ba? Siyempre pagkukusang loob, pero tumatanggap ng allowance sa anak. At yung anak ng prinsesa ha, mag-OFW sa Australia. Naman. Hoy, mga baliw na supporters, gising na. Gising na tayo. Sa totoo lang, hindi ko kayo kaaway. Totoo itong katotohanan yung hinahanap natin dito. Hindi naman tayo dapat magkaaway eh. Hindi ko lang maintindihan kayo mga baliw na supporter nito. Hindi kayo nagsasawang gumawa ng palusot para sa idol nyo. Kung tutuusin tayo dapat ang magkakampi eh. Kasi hindi naman natin kaano-ano to eh. Ano nyo ba ito? Nawawalang anak nyo ba to? Kung pagtanggol nyo, grabe kayong kahit ibala yung sarili nyo sa kanyon. Ano ba? Hindi nyo pa ba nahahalata kung ikaw ay fan ni FLM mula 2020 nung pandemic, no? Kahit hindi na beyond pandemic. Nung pandemic na lang, dapat may nahahalata ka ng hindi nagtutugma sa mga istorya nito eh. Nagtataka ako, kami pang mga antay ang nakaka-booking nun. Instead kayo na supposed to be, dapat nalalaman niyo yan dahil kayo ang araw-araw na sumasamba dito. Yun na hindi ko naiintindihan. Na dapat, pag may sinabi siyang gano'n, nagko-conflict yun doon sa dati mong sinabi ah. Di ba? Pero ang hindi ko lang naiintindihan pag sa amin, todo scrutiny nyo. For example, sinabi,
canceled na yung birth certificate. Asa ng court order? Asa ng patunay niyan? Galing lang kay Pugenius yung mga proof niya. Di ba, men? Ang galing yung maghanap ng ebidensya sa amin. Na kung tutuusin, every time na nagsasalita kami, lagi kami may pinapakita sa inyo. Pero itong idol nyo, pag nagsalita, sold out kayo lagi. Diyos ko, mga kababayan ko, ano ba nangyayari sa Pilipinas? Di ba? Yung mentality na yan, yung mindset na yan, ang dahilan kung bakit naghihirap tayo hanggang ngayon. Kung bakit nananakawan tayo ng mga politiko sa flood control. Yung mindset na yan. Lalo na yung mindset na ano ngayon kung may kaso, hindi pa naman nahahatulan, hindi pa naman napapatunayan. Ito mga men, matagal ko na rin sinabi to eh. Dapat common sense na lang iisipin nyo talaga eh. The fact na ang isang tao ay maraming kaso, it doesn't matter kung nahatulan siya doon o hindi, dapat may pagdududa na kayo. Dapat nagdududa na kayo doon eh. Kasi alam mo, hindi biro bumuo ng kaso. Akala nyo, madali lang yan isang ganun lang, oy, kasuhan kita. Yung mag-iimbento ng kaso, hindi ano yun. Hindi siya madali. Pinag-iisipan yung pagsasampa ng kaso. Kahit nga mismong biktima na, hindi alam kung paano magsampa ng kaso eh. Just imagine ito, mga kinaso dito, umakyat ng, halos, ang dami-dami nung umakyat sa korte. Kasi, granting, imbentong kaso, dapat sa piskal pa lang yan, durug na yan eh. Pero umaakyat ng korte, yung kaso niya, estapa, human trafficking, yung anti-alias, yung passport law, 'di ba? Umakyat ng korte lahat eh. Hindi ba kayo kinikilabutan doon? Tapos nagdidiwang kayo dahil dismissed. Hindi niyo naman binasa kung bakit dismissed. 'Di ba, men? Yung makaramdam ka lang na, teka, itong taong to, ang daming kaso nito eh. Isusugal ko ba yung tiwala ko dito? Diyan tayo nadali nila Jinggoy eh. Nila Bong Revilla. Sinayawan lang kayo ni Bong Revilla. Binoto. Diba? Basta may record na. Kung ako lang, no? Sa bagay, desisyon nyo naman yan eh. Nasa demokrasya naman tayo eh. Kung ako lang, kung may record na, dapat nire-reject nyo na eh. Diba? Parang ganito lang yan eh. Kung ilalagay nyo sarili nyo, may nag-a-apply sa yung caregiver. Yung caregiver na nag-a-apply sa'yo, may kinakaharap na kasong murder. May qualified theft pa na na kaso na tinakasan niya, nag-a-apply bilang caregiver ng nanay mo. Abay, pustahan tayo pag nalaman mo yung history nun, kahit kaso pa lang yun, re-reject nyo na yun. Diba? Paiiralin nyo, hindi pa naman nahahatulan to eh. Hindi pa naman napapatunayan eh. Diba, men? Ganyan kayo eh. Ano magagawa natin? Para na lang itong video na to, para na lang ito doon sa open-minded talaga. Diba? Palya. Tapos yung isang anak nila, mayroong 20 mil sa buwan. Mayroong 20 mil sa buwan. Sustento nila yon. Bukod pa yung binibigay nung kanilang principal. Buwan-buwan din yon. Principal Tapos si yung Gilbert Jr. ba yon? Gilbert Jr. Mangusin. Gilbert Mangusin Jr. Google nga natin. Oo nga, no. Sa Kalintaan, sa Mindoro pa pala to. Oh, principal pala siya sa Occidental. Kababayan ko pala to si si Sir Gilbert eh.
Ito yung principal na ano. Ayan o. Oh, principal nga siya. Principal 3. Lupit pala ng kapatid mo, sir, ah. Hindi ka ba nahihiya niyan? Di ba? Ito, kinikerry yung apelidong Mangusin, no? Binibigyan ng honor. Hindi ka ba nahihiya niyan, ano, Tito Norman? Kanilang sagingan lang, pag umani yan ng sabay-sabay, mahina ang kalahating milyon. Mahigit 1,000 yung kanilang, mahigit 1,000 yung puno ng mga saging nila yan. Mahina ang kalahating milyon. Mahigit 1,000 yung kanilang, mahigit May nakalating milyon, ano, tapos tumatanggap ng 50,000 na, ano, na allowance. Ewan. Ba't di na lang, wait. Bakit hindi na lang pagtulong-tulungan nyo ng pamilya yung hasyenda nyo? Abay, buhay kayo dyan eh. Kung lahat kayo nakafocus dyan, hindi nyo na kailangan mag-apply as public teacher, mag-OFW. Ano pa yung isa? Magnegosyo ng kung ano-ano. Ay, negosyo okay lang. Yan o. Ang ganda pala ng ano sa inyo. Bakit hindi na lang mag-concentrate kayo dyan? Lalo na ikaw, kaysa mag-live ka ng mag-live. Di ba, men? Ayan pala oh. higit 1,000 yung puno ng mga saging nila yan. Bukod pa yung mga patanim nila. Doon sa mga patanim nila, meron silang tinatawag na tersya. Ang dami palang ano eh. Ba't di nyo lang pagtulong-tulungan magkakapatid yan? Hasyenda Mangusin. Oh. Ang ibig sabihin ng tersya sa salitang Ilocano, halimbawa, tamnan mo yan, 10 hektarya na yan. Halimbawa, Sino bang taga doon dyan sa lugar na yan? May tatanong kung talagang kay Nanang Remy ba talaga yung lupa. Hindi naman sa gusto ko lang ma-make sure. yung 1 hektarya umani Kasi pag ito nagkwento, alanganin eh. 'Di ba? ng 100 sako. 30 sako ang kanila. Tersya nga eh. So kung yung 10 hektarya umani ng 1,000 sako, may 300 sako sila. Dadalawa lang sila. Tsaka yung caregiver nila. Nax. Baryo lang to, may sarili silang caregiver. Di ba? Ayos naman buhay nila. Kaya nga nung nagka-problema ako, nagulat ako, sabi nila, pinadalan ako ng paggastos. Tapos sabi nila, gusto namin makita yung apo namin. Dinala ko rito yung mga bata. Caregiver. Yan. Bahala na yung mga suporta niya kung maniniwala dyan.